game-changing moment na naganap noong April 30 na ang unang e-jeepney assembly plant ng Pilipinas ay binuksan sa Batangas, bringing the country a step closer to eco-friendly, cleaner and greener commutes. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Nagbukas sa Lima Park sa Lipa City, Batangas, ang unang electric jeepney, e-jeepney, assembly plant. Pag-aari ng LCS Group of Company at ang South Korea Partner Electric Mobility sa EMAN, ang pabrika ay naglalayong makagawa ng mababang gastos, friendly na mga electric jeepney upang matulungan ang mga driver at operator na makayanan ang mataas na gastos ng iba pang mga modernisadong sasakyan. Ang bawat modernong unit ng e-jeepney ay nakapresyo sa 1.2 milyon pesos na mas mababa kaysa sa karaniwang 2.5 milyon pesos hanggang 3 milyong pesos sa klaw ng presyo sa merkado. Ang inisyatibo na ito ay isang resulta ng pakikipagtulungan sa pagitan ng LCS Group at EMAN, na dinisenyo ang 27-seater e-jeepney, na pinagsasama ang modernong teknolohiya sa iconic na disenyo ng jeep na Pilipino. Sa mas mababang gastos na ito, sinabi ng pangkat ng LCS, inaasahang mabawi ng mga driver ang kanilang pamumuhunan sa loob ng 2 hanggang 3 taon. Idinagdag ng kumpanya na target nito na makagawa ng 500 mga unit buwanang, na may mga plano upang masukat batay sa mga hinihingi. Inaasahan din ng planta na magbigay ng mga trabaho at mga pagkakataon sa pangkabuhayan sa halos 80 manggagawa, na may pagpapalawak sa hinaharap na binalak sa mga rehiyon ng Visayas at Mindanao. Kasalukuyang naghihintay ang pabrika ng pag-aproba ng franchise mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB, upang opisyal na mag-deploy ng e-jeepneys para sa mga pampublikong serbisyo sa transportasyon. Sa isang pakikipanayam kay Major General si Rudolph Dimas, direktor ng rehiyon ng LTRB-4A, ang pagtatatag ng planta ng pagpupulong ay lilikha ng isang magandang kapaligiran at mahusay na kompetisyon sa pagitan ng mga kumpanya na nag-aalok ng e-jeepney. Ito ang unang kumpanya ng pagmamanupaktura sa Pilipinas. Ito ay eco-friendly at mas mura para sa presyo ng 1.2 milyon pesos bawat unit kumpara sa 2.5 hanggang 4 milyong pesos halaga mula sa iba na nag-aalok ng pareho. Aniya, ito ay napakakapaki-pakinabang sa mga operator dahil nabanggit ng nasabing kumpanya na sa 2 o 3 taon na oras ay makakabalik sila ng kanilang kapital. Nabanggit din niya na nagsagawa sila ng mga paunang koordinasyon at mga pulong sa kumpanya at hiniling na ang isang unit ng e-jeepney na ito ay masuri sa Tagaytay kasama ang mga operator upang makita kung ang mga unit na ginawa ay maaaring tumakbo ng mataas na slope o terrain. Ang LCS Group at EMAN ay nakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga bangko para sa mga posibleng tie-up sa pagproseso ng mga pautang ng mga operator. Samantala, ang Megawide Construction Corporation ay nakatakdang magsimula ng bahagyang operasyon ng 1.87 bilyong pesos Cavite Bus Rapid Transit, BRT, na proyekto in September 2025, na may buong konstruksyon na inaasahang magsisimula sa second quarter. Plano ng kumpanya na simula ng serbisyo mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, TITX, kasama ang Imos at 13 Martires. Sinabi ni Chairman Edgar Saavedra na ang paunang yugto ay magsisilbi ng mas kaunti sa 10,000 araw-araw na mga pasahero, na may target na dagdagan ng ridership sa 50,000 sa loob ng 3 taon, depende sa pag-unlad ng rehiyon. Ang Cavite BRT ay sumasaklaw sa 29 na kilometro, na nagkokonekta sa mga pangunahing lungsod tulad ng Imos, General Trias, Tanza, Kawit,
at 13 Martires, at nag-uugnay sa Metro Manila sa pamamagitan ng P-Text. Kasama sa proyekto ang pag-unlad, operasyon, at pagpapanatili ng mga ruta ng BRT at P2P, at inaasahan ng Megawide na makumplito ang buong pasilidad sa halos 2 taon. Ang BRT ay bibigyan ng isang eksklusibong linya para sa transportasyon na katulad ng EDSA Busway, at ang mga bus ay mag-iiwan ng mga istasyon sa isang schedule para sa predictability and reliability. Ang proyekto, na iginawad bilang isang 30 taong konsesyon ng pamahalaang panlalawigan ng Cavite, ay natapos para makumplito ng 2028. Samantala, sinimulan ng kalihim ng transportasyon na si Vince Dizon ang rehabilitasyon ng busway ng EDSA, na naglalaan ng 253 milyon pesos para sa unang yugto ng proyekto. Ang DOTR ay gagastos ng 252.8 milyon pesos para sa pag-upgrade ng 4 na bus stop. Batay sa plano ng konsepto, ang unang segment ng rehabilitasyon ay sumasakop sa 4 na istasyon, Monumento, Bagong Baryo, North Avenue at Guadalupe. Inuna ng DOTR ang mga stops na ito batay sa pagkakaroon ng data ng manlift at ridership. Sa ngayon, ang EDSA Carousel ay may 23 na paghinto sa bus sa pagitan ng Monumento sa Caloocan at ang Parañaque Integrated Terminal Exchange. Batay sa data ng DOTR, ang EDSA Busway ay naghahain ng higit sa 177,000 mga tao araw-araw, na ginagawa itong isa sa mga pinaka-abalang mode ng transportasyon sa Metro Manila.